ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mahuhuli ni Lynette kung gaano pa rin ka-close si RJ kay Claire na ex-girlfriend ni RJ sa Cebu. Paano ito maipapaliwanag ni RJ? Abangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kumalat na nga ang chismis sa Apex na may isang magandang babae na umaaligid kay RJ. Siya si Claire, ang unang nobya ni RJ mula pa sa Cebu. Kahit nakaraan na lang sila, halatang halata kay Claire na may pagtingin pa rin siya kay RJ dahil sa mga kinikilos nito at sa mga titig niya kay RJ. Kaya hindi rin malayo na pag-usapan siya ng mga nakakakita at mga legit na marites ng Apex. Nakarating ang balita kay Olga na alagad ni Morgana. Biglang tumunog ang cellphone niya. Binasa niya agad at binalita kay Morgana. Naku madam, may hot news from ER. Dead ma lang si Morgana. Alam ko na yan, mga biktima ng pagsabog. Sumagot si Olga. Ma'am Morgana, hot news ba yun? Mas mainit pa ang balitang natanggap ko kesa sa pagsabog na yan. Nakatingin si Morgana. Naghihintay ng sasabihin ni Olga. Ang sabi po ng source ko, andito raw po ang ex-girlfriend ni Doc RJ from Cebu. Nagulat si Morgana. Nagpatuloy si Olga sa pagkukwento. At ang sabi pa, maganda raw, sexy at sweet kay Doc RJ. Akala ko ba ex na ni Doc RJ? Bakit sweet pa rin sila? Nanlaki ang butas ng ilong ni Morgana. Parang kilala na niya kung sino ang magandang babaeng ito dahil isa rin si Claire sa pinagseselosa niya noon nung siya pa si Moira. Pero dahil mahal pa rin niya si RJ, kahit siya na ngayon si Morgana, nagsaselos pa rin siya dahil hindi lang si Lynette ang kaagaw niya. Meron pa palang iba. Galit na galit si Morgana, insecure pa rin siya. Sa kanya nga nagmana ang anak niyang si Zoe sa pagiging insecure. Sa kabilang banda, nalaman ni Lynette na may pasyente pala si Claire sa Apex, kaya siya narito. Dahil mabait si Lynette, gusto niyang dalawin si Claire at dalhan ng pagkain bilang pampagaan ng nararamdaman nito. Kakaibiganin niya si Claire. Kumuha siya ng pagkain sa kantin para hatiran si Claire at para makilala na rin niya. Nakita siya ni Chang Susan. Alam na ni Chang Susan kung ano ang plano ni Lynette. Lynette, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Kakaibiganin mo siya? Hindi ka ba niyan magsaselos? Sumagot si Lynette na parang hindi naman siya sigurado. Chang, ex na naman po siya ni RJ. Ibig sabihin, wala na po silang relasyon. Bakit pa po ako magsaselos? Kilala ko na naman po si RJ na nagbago na siya. Hindi na siya maghahanap pa ng iba. Nakatingin si Josa. Oo nga naman, Chang. Sa tagal na naman natin na nakilala si Doc RJ, alam natin na kahit sino pang babae ang iharang natin sa kanya ay si Lynette pa rin ang pipiliin niya. Nakangiti si Lynette. Nagpaalam na rin siya sa dalawa. Binisita na nga ni Claire ang pasyente niyang driver dito sa Apex. Malala ang lagay nito, napuruhan sa pagsabog. Sobrang nag-aalala si Claire sa driver niya. Nag-aalala at nalulungkot si Claire dahil parte na rin si Fabian ng pamilya nila. Umiiyak siya sa itsura ng driver niya. Mabuti na lang kahit ganun ang kalagayan niya ay ligtas pa rin siya. Nagpapasalamat pa rin si Claire dahil hindi siya binawian ng buhay. Maya-maya ay bumukas ang pintuan ng kwarto. Si RJ. Dumalaw si RJ at gusto niyang damayan si Claire sa nararamdamang kalungkutan. Claire, okay ka lang? Pinahid ni Claire ang luha sa mga mata niya. Mas lalo siyang naging malungkot para i-comfort siya ni RJ. Pagkakataon na niya ito para damayan siya ni RJ. Sumagot si Claire. Alam mo RJ, para ko ng tatay si Tatay Fabian. Nung panahong busy si Dad sa business niya at kailangan ko ng magulang para sa mga school meetings ko, si Tatay Fabian ang dumadalo dahil naaawa siya sa akin. Wala na nga si Mami, wala pa si Daddy. Ang ibang bata may mga tatay na uma-attend samantalang ako, wala. Sobra rin siyang protektado sa akin. Minsan akong nadapa pero tinulungan niya akong bumangon. Natatandaan ko pa noon, may isang batang inaasar ako. Ipinagtanggol niya ako, kaya ganito ako ngayon. Sobra akong apektado sa nangyayari sa kanya dahil mahalaga siya sa akin. Sa amin ng pamilya ko, he's been my driver for 10 years. Parang mas matagal pa nga yun sa naging relasyon natin. Nakatingin si Claire kay RJ na parang may kahulugan. Nabigla si RJ sa sinabing yun ni Claire. Nag-aalala siya.
Don't worry, Claire. Magagaling ang mga doktor natin dito sa Apex. Sigurado ako maililigtas siya sa tiyak na kapahamakan. Magiging okay rin ang lahat. Napaiyak ulit si Claire. Nag-aalala lang kasi ako dahil wala siyang kamag-anak dito. Ako wala rin kaanak na narito. Kaming dalawa lang ni Tatay Fabian ang magkasama. Natatakot akong mag-isa. Hinawakan ni RJ ang kamay ni Claire. Nakatingin rin si RJ sa mga mata ni Claire na parang nangungusap. Huwag kang matakot, Claire. Ngayong nagkita na ulit tayo at narito lang ako. Hindi kita iiwan. Nakatitig si Claire. Naglalambing na nagsalita. Totoo? Tumango si RJ. Maya-maya ay hinalikan ni RJ ang kamay ni Claire. Hinayaan lang ni Claire na gawin ito ni RJ sa kanya. Mga ilang sandali pa ay dumating na nga si Linnes. Binuksan ni Linnes ang pintuan at nahuli niya sa akto na hinahalikan ni RJ ang kamay ni Claire. Nabitiwan ni Linnes ang dala niyang pagkain para kay Claire. Hindi inaasahan ni Linnes na ito ang madadatnan niya sa kwarto ng pasyente. Natulala si Linnes. Nakatitig sa dalawa. Maya-maya ay napalingon si RJ dahil may narinig siyang ingay na nalaglag. Nagulat si RJ. Linnes? Nagtataka si RJ kung bakit narito si Linnes. Hindi na niya natanong pa ito kay Linnes dahil bigla nang tumakbo si Linnes. Iniwan na ni Linnes ang daladala niya kanina. Nagulat si RJ. Iniwan niya si Claire at hinabol si Linnes. Nagtataka naman si Claire sa nakita niyang reaksyon kay Linnes. Baka ito na ang babaeng siniraan kanina ni Zoe. Dahil naman naging interesado si Morgana sa babaeng nababalita sa Apex na ex-girlfriend ni RJ, hindi siya mapakali. Pinapunta niya si Zoe sa opisina niya para tanungin tungkol dito. Nagtataka naman si Zoe sa pagpapatawag sa kanya. Pero parang alam na rin niya. Nakatunog na siya sa dahilan ng mami niya. Oh mami, bakit mo ako pinatawag? Teka, alam ko na. Tungkol ba ito sa babaeng nasa Apex na first girlfriend ni Dad? Nakatitig si Morgana. Alam na agad ni Zoe ang itatanong niya. Oo Zoe, nabalitaan ko nga ang babaeng yan. Nakita mo na rin ba siya? Anong ginagawa niya dito sa Apex? Sumagot si Zoe. Hindi mo ba nabalitaan na nadamay ang driver niya sa pagsabog kaya siya narito? Sumagot si Morgana. Oo, alam ko yon. I mean, bakit sa dinami-dami naman ng ospital, bakit dito pa niya pinakonfine ng driver niya? Nananadya ba siya para magkaroon siya ng dahilan para makita si RJ? Nagsungit si Zoe. Teka ma'am, nagsiselos ka pa rin ba? Mami, lilinawin ko lang sa'yo ha. Wala ka ng karapatan na magalit pa sa mga magugustuhan ni Dad. Dahil as far as Dad knows, patay ka na sa kanya. You are Morgana now. So hindi ka na dapat concerned sa love life niya. Naiinis si Morgana. Oo, wala na nga akong karapatan pero wala bang respeto ang babaeng yan? Alam niya na si Moira ang may-ari ng ospital na to. Ang dating asawa ni RJ. Napataas ng kilay si Zoe. Ma'am, sa'yo na nga nagmula. Dating asawa ka ni Dad. So wala kang dapat ipagselos dahil wala ka na sa posisyon. Kahit buhay pa ang isang Moira Tanyag, wala ka pa rin karapatan. Mag-move on ka na, Mami. Kalimutan mo na si Daddy dahil tapos na kayo. Nagmamaktol naman si Morgana. Malalim ang iniisip niya. Gusto niyang gawa ng masama si Claire para matigil na ang pagiging close nito kay RJ. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.